Congressman Joel, impeachment ni VP Sara, Monday daw po ang simula ng committee. Kayo po, Congressman, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang inyong gustong maging pamamaraan sa pagdinig nito sa usapin po nitong mga modes available sa House para po sa impeachment ni VP Sara? Kung ako po talaga, sa first mode pa rin po ako dahil nakita naman po natin yung second mode, kung ano po nangyari po ito through technicality. Ayaw na po natin mangyari yung ganito. At saka, considering na ito na rin, sinumulan na rin natin doon sa Pangulo, yung ganitong klaseng sistema. So, dapat kung paano po hinandle, kung paano namin tinalakay yung impeachment ng Pangulo, dapat ganun din yung pagtalakay po dito. At kung ano yung parameters na ginamit sa impeachment ng Pangulo, dapat yun din ang magiging parameter namin dito. Opo. Ngayon, Congressman, naalala ko po, kayo na kapanayam namin dati sa impeachment po ni Pangulong Marcos, nabanggit nga ninyo yung mga requisite, no? Yung personal knowledge, mga ganun pong usapin doon sa substance. So dito po sa complaint na inihain labang kay VP Sara, if you recall, hindi ho ba ito'y hango sa naging pagdinig po ng inyong komite? Ano po, basically, right? Yung pagharap ng COA doon, etc. So, dati po kasi, sa pananaw po ng iba nga, na naando na yung substance. So, in this case, ho ba, you will just, admit yung mga committee report na ginawa ninyo na basis doon sa unang impeachment complaint at no need to call all of those COA witnesses na inyong pinatawag nung una? Well, so far siguro, no, yung kasi hindi ko alam kung paano ito tatanggapin ng ating chairman. Siyempre ayoko naman pong pangunahan ang ating chairman, si Chairwoman Chiki. Pero kasi hindi ko pa rin nababasa yung 4 na complaint. Okay. So siguro kung meron pong karagdagang ground, siguro yun, dapat tignan din po namin. Pero yung sa iba, I'm sure lahat naman po yata kami familiar na doon. Lahat kami naging miyembro doon. Lahat kami may personal knowledge na saksihan namin. Siguro doon sa ibang ground na lang titignan natin. Mas bubusisiin natin. Opo. Sige po. Kasi nga po, di ho ba, you adopted, kumbaga, the committee report na naging basis nga po para doon sa pag-usad nung impeachment ni VP Sara at that time during the 19th Congress. So, dito ho ba, sir, again, sabi nga po, bagamat dadaan pa ito sa proseso, pero parang ngayon, hindi ka magtataka kung talagang magkaroon ng ruling na may substance ito. Otherwise, parang kakainin nyo yung inyong ipinasang impeachment complaint noon kung wala itong substance. Tama po kayo. At saka alam po ninyo, Manong Ted, kung maalala po ninyo yung desisyon ng Korte Suprema, wala naman po sinasabi na walang substance. They did not tackle the substance of the impeachment complaint. So, ako po, naniniwala, kung ito rin po yung ginamit ng mga complainant, masasabi po natin na may substance po ito. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!